What's up mga parikoy? Welcome back to my YouTube channel. This is Paring Col. Kasama ko ulit ngayon si Paring Lino. Ay, magandang umaga mga parikoy. Magandang umaga mga parikoy. Nandito kami ngayon para maglabas ng aming saloobin regarding dun sa issue ng ABS-CBN, yung kanilang pagkakadinay sa kanilang franchise. Ako pa rin mismo sa aking sarili, medyo nasasaktan din tayo at hindi tayo makapaniwala na kayang isirado ang ABS-CBN dahil isang napakalaking kumpanya at napakaraming empleyado. Hindi na kinonsidered mga parikoy yung ano ba ang nagawa ng ABS-CBN sa lipunan, sa pangkalahatan. Hindi po ba'y sa tagal naman nilang pagsiservisyo, ang dami nilang nagawang kabutihan sa mga taong bayan. Ito yung hindi na considered na mga bumuto ng against doon sa pagkarinyo ng ABS-CBN, di ba? Ano ba itong mga to? Di ba? Ang daming serbisyong publiko ang ginawa ng ABS-CBN, lalo na yung kanilang station na isa sa pinaka malakas na nagbibigay ng signal. Nag-invest sila dyan sa equipment para lang yung kanilang para lang yung ating mga kababayan makareceive ng information, lalo na doon sa mga upland, sa mga bundok-bundok. Kasi ang pagkakaalam ko pare, di ba yung ang ABS-CBN na may malakas na transmission line na naabot yung mga area na hindi naabot na ibang network o ibang radio station o TV station. Kung hindi ang ABS-CBN pa lang so far ang nag-invest para yung mga kababayan natin makareceive mo lang ng information at makakapanood ng mga entertainment para naman medyo maibsan yung kahirapan ng buhay natin dito sa ating mga parikoy. Ito nga, yung comments namin regarding dito, yung epekto ng tuluyang pagsasara ng ABS-CBN sa pangkalahatan in wider yung in a bigger picture, yung sa tingin natin mga parikoy. Kasi nga, di ba, maraming natutuwa na natanggal na ang ABS-CBN. Hindi ko ma-imagine mga parikoy kung bakit tayo natutuwa samantalang namin napikuhan ng mga empleyado. Maraming ang una-una nito kung isipin natin mga parikoy nawawala sa taong bayan at nawawala sa gobyerno. Unang-una, di ba? Unang-una, yung mga nasa bundok na hindi nakakarating yung ibang signal doon kung yung ABS-CBN, nawawala na sila ng information ngayon. Hindi nila alam ang pangyayari sa buong Pilipinas kasi nawala na sila doon ng communication or television na pwede lang mapanood at masubaybayan kung ano yung kalakaran ng Pilipinas. Ito yung mawawala na para hindi naman lahat, pero ito ay maraming epekto, ilang milyon na families na magsasuffer sa pagkawala ng ABS-CBN. Pangalawa, yung serbisyong publiko na ginagawa ng ABS-CBN. Pangatlo, yung mga thousand na mawawala ng trabaho. Kayong mga anti-ABS-CBN, hindi ba naantig ang puso nyo na right now yung mga taga-ABS-CBN umiiyak, naghihirap, nagkakaroon na po yung gumigising sa umaga, parang mental torture sa kanila na pagising nila sa umaga ay nangangamba na hindi nila alam kung matatanggal pa sila ngayong buwan na ito dahil sa bagay kailan lang naman na desisyonan na mag-shutdown ng ABS-CBN. So malaking
problema sa kanila yan kung kasi right now baka hindi pa naman nagkakatanggalan pero darating sa point na gano'n, di ba? Oo, nalasin talaga yun. So, yun ang epekto mga pare ko. Maraming mga taong maghihirap. Pang-apat, yung pang-apat, yung pinaka malaking epekto na sa tingin namin mga pare ko sa ekonomiya ng ating Pilipinas. Sapagkat makita nyo naman mga pare ko, right now, magkano ba ang utang sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko, umabot na ng 1.2 trillion. I'm not sure kung piso o dollar. I think piso siguro, trillion. So napakalaki. So, eto, right now, alam natin na napakalaking utang, pero nag-shutdown din tayo ng malaking source ng income ng government. Yun yung isang epektong malaki na kung titingnan mo sa bigger picture, kahit paano may epekto yan sa bansa natin. Di ba right now, ang hirap na hirap tayo sa budget. Sabi ko nga, nangungutang ang gobyerno. Para lang matugunan itong problema sa COVID. At alam naman natin mga pare ko, maraming nagpayag dyan sa kahirapan na ang ayuda ng gobyerno kulang na kulang. Imaginin mo naman mga pare ko, siguro naman hindi yan lingid sa inyong kaalaman na ang paghihirap sa mga Pilipino ngayon regarding dahil nga sa pandemic tayo, hindi kaya tugunan ng gobyerno. Kaya yun ang nasabi namin mga pare ko, na hindi tama ang pangyayari. Hindi ba pinag-isipan ng maigi? Hindi tinitingnan ang kapakanan ng karamihan, ang buong Pilipinas. Kasi nasabi ng mga ibang netizen natin na tuwan-tuwa ay dahil laban daw ito ng gobyerno at sa taong bayan. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng pag-iisip na mayroon tayo. Laban ba yun na yung sinasabi namin kaninang mawawala sa taong bayan at mawawala sa gobyerno? Yung additional na financial, mawawala. Yung bumalik na naman tayo dun sa mga manggagawa, mawawala. So, ano bang mayroong pa rin pag-iisip? Hindi ko ma-imagine kung tama ba yun. Sa tingin namin, hindi po tama na magdagdag ng kahirapan ngayon sa ating mga mamamayan at magtanggal ng isa pang income ng gobyerno. Kasi nakita nyo naman sa panahon ngayon, yung pandemic, hindi natin pwedeng gawing excuse na, pero ibig sabihin, may mga paraan naman na hindi dapat umantong sa ganong sitwasyon na totally close. Ang daming paraan na pwedeng gawin at pwedeng parusahan kung may pagkukulang man ng ABS-CBN. Hindi yung total closure. Kasi mga pare ko, masyadong mabigat at masyadong mabigat ang epekto. Hindi mo nyo naman tatanggapin yung epekto kasi right now, personally hindi nyo naman may experience ngayon yan kasi nga hindi naman yan automatically na-experience natin kasi in the future na katulad dito na wala tayong budget, ang magsasuffer nito, utang tayo ng utang, ang magsasuffer nito yung ating mga anak at yung next generation. Hindi ba umantig yung puso nyo doon sa mga empleyado? Nakakaawa. Sana naman maging sensitive kayo mga pare ko na mag-post pa sa media, social media na tungkol sa natutuwa kayo. Hayaan nyo na, kung natutuwa kayo, sa sarili nyo na lang yan. Huwag naman kayong magdagdag. Para kayong hindi mga Pilipino, nasa ng puso nyo, sasabihin nyo na lumalabas sa social media na 75% of the Filipino people ay hindi sumang-ayon sa ginawa ng mga congressman na denied nila yung franchise ng ABS-CBN, hindi ba? 75% yung anong tawag ito, yung report ng
ng social readers, yung nagsasabi na 75% ang kabuuan ng gustong magkaroon ng o ipagpatuloy ang franchise ng ABS-CBN. Kung sa makatuwid, mga pare ko, hindi naman lahat mas marami pa rin naniniwala na dapat ang ABS-CBN may mabigyan ng magpatuloy yung kanilang operasyon. Ano ba sa inyo, mga pare ko, yung mga hindi sumang-ayon? Ano bang epekto din sa inyo? Ngayon ba ngayon ba dahil nanalo na kayo, mayroon ba kayong, anong naramdaman nyo? Tanungin nyo sa sarili nyo, natutuwa kayo? Mga pare ko, hindi dapat ikatutuwa ang nangyari kasi kung totoo lang, maraming nagdudusa. At baka naman sa susunod na taon, kayo rin magdudusa. Dahil nga sa epekto nito. Baka yung bibigyan tayo ng additional tax ng gobyerno dahil wala tayong ibang pagkukuhanan pa ng budget. Tama. Di ba? Ano ba sa inyo kung sakali? Ang point kasi doon, marami namang paraan na pwede naman sanang i-allow na ang ibig sabihin na mag-operate provided yung mga violation nila kung may nakita man i-correct, di ba? Oo. Para ko imagine kung yun kinorek lang, walang talo hindi natalo walang natalo, walang magsasuffer na mga manggagawa. At yung income ng gobyerno ituloy-tuloy pa rin, hindi mo mabawasan. Ito, hindi ko ma-imagine talaga, hindi ko matanggap bilang isang mamamayan. Ang hirap tanggapin na ipinasira mo ng isang kumpanya na imagine, libo-libo yan, hindi naman po kunti yung empleyado dyan. Buti ko at pare ko, ang trend na ba talaga natin ngayon dito sa Pilipinas, wala nang second chance kundi patay. Hindi na natin pagbigyan, wala na bang ang chance sa'yo, wala nang chance of reform? Oo. Di ba? Wala na bang chance of reform? Wala na bang chance na pagbabago? Baguhin nyo kung ano yung mga dapat baguhin, hindi yung ang pagbabago ay kahirapan. Hindi ito sagot ng kahirapan yung magtanggal ka ng empleyado, magtanggal ka ng income ng gobyerno. Sagot ba ito sa kahirapan? Natutuwa ba kayo, mga pare ko? Isipin nyo naman, saan naman ang pag-iisip natin? Sige, nakita nyo naman during the hearing, ilan lang yung mga kongresista na may galit sa ABS-CBN. Itong mga to, dinamay tayo lahat. Imagine naman, mga pare ko, napakalaking kumpanya ang media na yung ABS-CBN. Hindi naman sa lahat ng panahon i-perfect yan. Oo, yun. Lahat naman may pagkakamali. Makukorek naman kinokorek naman. So, bakit kung kung itong mga congressman na may problema sa ABS-CBN, dinamay tayo, dapat man na kinasuhan na lang nila ito ng ABS-CBN, di ba? Oo. Kinasuhan sa report. Para mapatunayan talaga na yung kanilang mga sinasabing violation, bigyan ng tuldok, di ba? Oo. Ang atin ng mga pare ko, kung balikan natin yung mga hearing, yung mga violation na pinapuko sa ABS-CBN, right now, nanonood tayo ng hearing, wala namang so far na nakikita natin clear at solid evidence na ang ABS-CBN nanluloko sa taong bayan, nanluloko sa gobyerno. Sapagkat, imagine mga pare ko, during the hearing, marami silang i-invite na balikan natin mga pare ko yung hearing ng Kongreso. Umpisa rin yung D1. Ano ba yung major na tinilakay nila, mga pare ko? Una-una nila tinilakay yung citizenship ni Lopez, ni Mr. Gabby Lopez. Mga pare ko, kahit paikot-ikutin mo natin ang ABS-CBN dyan, si Mr. Lopez, inamin naman niya ang dual citizen siya. At sinabi naman, kung hindi kayo naniniwala sa DOJ, government yan executive branch ng government yung DOJ, under ng executive branch yung DOJ. Hindi kayo naniniwala.
na pwedeng magkaroon ng media company ang isang Pilipino na katulad ni Gabi Lopez. Kahit na siya ay dual citizen, kasi hindi naman malinaw sa batas. Marami nag-i-interpret, pero sino ba ang dapat paniniwala natin? DOJ, di ba yung pinakataas-taas na hukuman sa ating Pilipinas? Sa buong, ng DOJ, di ba? So, kung sinasabi sa ng DOJ na may violation nga, ang ibig sabihin tungkol dyan sa kanyang citizenship, ako, kahit sino, wala tayong usapan dyan mga pare. Kaya lang, right now, mayroon tayong benefit of the doubt na hindi talaga clear pa yan. Magiging clear lang yan pagka dalhin natin sa Supreme Court kung sino mananalo, di ba? So yung pangalawa, ang issue na sinasabi nila, yung pangalawa, yung natin sa natin mga pare ko, yung kanilang yung PDR, yung Philippine Depository Receipts, which is ang sabi nga ng mga eksperto dyan, at mag-invite na naman sila dyan ng speaker na galing sa, I think sa SIC at kung ano pa, saka yung PISA, na ang PDR, kung kayo nanonood sa hearing, at ako'y nakapanood din naman ito, na ito'y isang legal, at ginagamit din ito ng GMA. Hindi lang ibig sabihin, mga pwede kayo, ayun, ang nagpatunay na naman dyan, isang sangay ng gobyerno, isang departamento ng gobyerno na nagsasabi na ito ay isang legal. So, again, still mayroon pa rin itong benefits to the doubt kasi sinasabi nga ng government hindi legal, pero sinasabi yung hindi ito legal. May benefits to the doubt pa rin itong mga pare ko. Mayroon pa rin itong shadow of doubt na dapat sa ordinaryong mamamayan, ang dapat ang confirm ito. Court lang din. Di ba? Kung legal ba itong PDR, kasi yung mga PDR na malinaw naman na naririnig natin yung sinasabi ng isang congressman, I think yung doon ko narinig kay hindi kay Remulla, yung isa, maliit. Nakalimutan ko yung pangalan, pero sinasabi nilang yung PDR daw kasi ang buibili niyan yung mga banyaga, baka magkaroon daw ng power ang mga banyaga. Baka nga baka pa lang, di ba? So it's not yet confirmation kasi may baka nga baka daw makialam sa desisyon ng ABS-CBN dahil ang malaki ang naipalabas ng ABS-CBN ng PDR. Yung baka ang mga dayuhan na nagmamay-ari sa mga PDR mabibigyan ng power na makialam sa operation, magdidictate. Baka lang yun. So, ibig sabihin nun, mayroon kang cloud of doubt. So, hindi ito solid, di ba? At sinabi ng isang government agency na walang problema sa PDR kasi ginagamit ito sa lahat ng networking company ng TV station katulad ng GMA at iba pang mga media companies. So, saan ba tayo doon? Kayong mga pare ko, kayong mga agents, ano bang, sige nga, mag-suggest kayo, saan ba? Sino bang paniwalaan natin? Isa pang usapin dito na medyo matindi, yung labor case ng ilang 100 of employees of the ABS-CBN na right now, I think hindi pa tapos, nasa DOL, sa DOLE, di ba? Pero ang DOLE mismo, ang nagsasabi, walang major problem ang ABS-CBN with it comes to labor. Ito yung mga usual problem ng mga companies na na-encounter din nila. Katulad lang ng mga Indo na yung contractual basis na empleyado. Lahat naman yan prevalent yan, ibig sabihin kalakaran yan kalakaran ng mga TV station, ng mga yung PLDT nga, mga pare ko, huwag naman kayo magbulag-bulagan at mabingi-bingihan. Ang PLDT, ang lagi naging problema doon sa mga Indo nila, casual nila.
Ano, sinatok ba ng gobyerno yun, ng PLDT? Oo, Hindi ba? Ang sinasabi ng Duli na nagsasabi na walang problema, ang malaking problema ang ABS-CBN. Ito'y kinumply naman at right now may kaso naman. At isa pang isipin mo dito mga pare ko, nasaan ang pag-iisip nyo? Naawa kayo doon sa 300 employees na tinatanggal ng ABS-CBN na right now ongoing yung case nila. Na may chance, mga pare ko, take note of this. May chance itong mga laborer na ito na may kaso sa Dole, may chance ito na kung sila yung manalo, pwedeng ma-reinstate. Ibig sabihin, may ibalik sa pwesto. Ha? Kung manalo kasi talagang ganyan, idaan natin sa legal Hindi naman pwede tayong puro hearsay lang. Oo, tama. Hindi pwedeng puro speculation lang. Ano ba mga pare ko, isipin naman bilang mamamayan. Napakahina ng ebidensya regarding sa Dole kasi lahat naman may problema sa Dole. Lahat. Huwag na tayong lumayo. Yung gobyerno nga, ang daming indo dyan. Maraming casual employees dyan. Kaya nga, wala tayong naging solid na batas regarding dyan sa indo na yan. Hindi pinalamahan ni Presidente Duterte yung halos talagang zero indo niyan. May mga binibigyan siyang may ibang business na pwede mag-indo. Hindi ko lang din ma-sure kung ma-confirm kung pati yung television networks ina-allow din na mag-indo. Pero ang sabi ng ABS-CBN, nasagot din naman nila ito at sinabi nila na aayusin nila ang problema nila sa labor, aayusin nila ang problema nila sa kanilang mga empleyado. Hindi ba? Hindi ba napakalinaw? Aayusin nila mga pare ko. Ano ba? Ano bang hinahanap natin? Okay, doon naman tayo sa isang major na violation na pinapukul sa kanila. Ilan na yan? Citizenship na ang DOJ walang sinasabing pangalawa yung PDR. Pangatlo ang pinaka-major na sinasabi nila yung BIR, mga pare ko. Ang BIR, ang dami nagsabi, naglabas pa sila ng data, mga pare ko, na itong year na to ay nagbabayad ng tamang buwis ang ABS-CBN. Ngayon, again, tanong ko sa inyo, sino bang paniniwalaan natin? Ito bang mga congressman na naglabas ng data dahil sila yung nagre-research? O itong mga taga-BIR na sila nag-handle at tumitingin sa libro ng ABS-CBN? Sila ang nag-i-evaluate, sila ang nag-examine sa libro ng ABS-CBN? Sila ang nakakakita? So hindi na naman tayo maniwala sa report ng BIR na walang so far na comply lahat ng ABS-CBN with regards to tax to BIR, di ba? In fact, binigyan pa nga sila ng tax clearance certificate na katunayan na wala silang problema sa tax. So ngayon, hindi na naman tayo maniniwala, mga pare ko. Ang paniniwalaan na naman natin yung Kongreso. So, dyan pa lang, mayroon na naman tayong benefits of the doubt. May shadow of doubt na naman na hindi, walang solid evidence, di ba? Sino ba naman itong nagsasabi na wala silang mga kasalanan? Di ba sangay din ito ng gobyerno? Ibig mo sabihin pala, itong mga to, nagko-connivance para sabihin sa taong bayan na ang ABS-CBN ay walang kasalanan. Itong mga to, nag-uusap-usap at sabihin nila sa taong bayan na ang ABS-CBN ay walang kasalanan. My goodness. Hindi ko makuha tayo nga, based on our experience, mga pare ko kami, ang kaso naman usually hindi nabigay ng BIR sa mga negosyante, yung tax delinquent. So, kung nakita yung libro mo may tax deficiency ka, tax delinquency ka, bibigyan ka lang ng sulat yan to comply at ayusin, bayaran kung ano dapat bayaran. In case of sa ABS-CBN, wala nga silang, hindi nga sila naka-receive ng ng letter from BIR, wala silang kaso na tax evasion na tawag doon. Tax evasion. Wala silang tax evasion ang tinatawag doon.
take note, wala silang tax evasion. So, naniniwala ka naman tayo sa congressman, sa mga congressman na yun, ng ABCB na may problema sa BIR. So, naniniwala na naman tayo doon. Saan naman tayo pare? Ganun, puro speculation yun. Lagi na lang tayo naniniwala sa speculation, sa baka, sa may benefits of the doubt. Lagi may cloud of doubt, di ba? Walang solid evidence. Mabuti sana kung ang nagsasalita ay hindi yung mga eksperto at hindi yung nag-handle. Yung kung sinong-sinong in-invite lang ng mga kongreso na magsalita. Ha? Eh hindi. Sangay ng gobyerno ito eh. Bakit natin pilit na ipamumukha niyo sa amin mga anti-ABS-CBN kayo na may kasalanan ng ABS-CBN? Anong law na binatas ng anong law na binayolate ng ABS-CBN in regards to sa pinag-usapan natin ngayon? Okay, so, panghuli, yung sinasabi nilang bias reporting. Bias reporting daw. Yun, maraming tumayo dyan sa kongreso na personal nila experience with ABS-CBN, yung bias ng pagkaka-report. Well, mga pare ko, ang laki ng Pilipinas. At yung itong mga taong congressman na ito, nasa public, nasa mga public places yan, di ba? Nasa publiko yan. Kaya, lagi silang nai-interview, lagi silang nasa hot seat sa... Siyempre, minsan may mga tanong na tingin natin, tingnan nila, offensive. So, natural lang yan. My goodness, ayun naman na nakapag-aral din kayo. Nakakaintindi naman tayo na hindi perfecto nga ang pag-reporting minsan. Bakit? 24/7 ba na may ginawang bias reporting ang ABS-CBN? Araw-araw ba? For the 25 years in service? Ha? Meron ba? Ikaw ba yung mga nagsabing against sa ABS-CBN? Araw-araw mo naapekto ng buhay mo dahil sa pagre-report ng ABS-CBN. Lahat naman yan, pati Jimmy, minsan may pagkamalian. Di ba kinokorek naman? My goodness, mga pare ko eh. Nasaan naman ang utak nyo? Nasaan ang utak natin? Nasaan naman ang utak natin, mga pare ko eh. So, ano pa ang violation? Yun lang. Ha? Simple na. Major violation na sinasabi yung ilan yun? Apat na? Apat na, Citizenship. Nasabi ng Dole. I-summarize lang natin mga pare ko eh. Nasabi ng DOH. Si Lopez ay isang tunay na Pilipino. Huwag natin pahabaan yan kasi DOJ na nagsabi yan. Kahit nasabi naman na kahit yung bumuto doon sa mga ayaw ipasa ang ABS-CBN, nagsasabi na DOJ lang or Supreme Court lang makapagsabi sa legality ng mga sinasabi nating batas. Una, DOJ nagsabi. Pangalawa, yung sa PDR. Ang nagsabi ata, hindi ko lang masyadong ma-confirm, kundi SIC at yung PISA ba yun na legal sa gobyerno o legal sa lakaran ng ang PDR, yung Philippine Depository Receipts, legal. Pangatlo, yung DOL. Ang DOL hindi walang major cases ang ABS-CBN. Katulad lang din yun sa mga ilang binabanggit natin na mga kumpanya na may mga labor case. Yung Indo-Indo na yan, normal yan. Lalo na sa media company dahil kayo naman, hindi naman, ang nagiging permanente lang din yung nasa opisina. Yung mga nasa operation, samantalang itong mga player nila, yung mga artista, yung mga iba pang nasa seat ng kanilang mga programa na mga assist lang, tulong-tulong lang, di ba? Lalo na sa mga, yun nga, sa mga anong tawag doon pag may movie? Yung shooting. May nalala ng mga shooting na yan. Alam naman natin ng mga Indo-Indo na yan, ng mga kasal-kasal yan, mga as per project basis lang yan. Lahat naman yan para sa JME din yan, di ba? Kung ngayon, kung gusto niyo talaga, itong mga pinaglalaban yung manggagawa na dapat ginawa ng permanente, ito namang manggagawa na to, hindi naman, huwag nyo namang sakyan huwag nyo sakyan dahil sapagkat mayroon kayong pagkakataon
na huwag nang magiging indo-indo lang din dyan sa mga network na yan. Oo. Pwede kang lumabas Pwede. Pwede ka huwag ka magtrabaho. Oo. Yung problema natin, sinasabi natin, ang dami, sinasabi nga ngayon ni Harry Roque, okay lang naman daw na mawalan ng trabaho ng EBCBN kasi aayudahan na naman daw ng gobyerno. Anak ng tatay. 3 kilong bigas. 3 kilong bigas na naman ang ibigay nyo. So yun, ang PDRS is walang major. Pang-apat, anong pinakahuli? BIR. Yun ang matindi kasi yun naman talagang dapat natin tutukan at bigyan ng pansin ng BIR sapagkat yun ang sinasabi natin additional income ng gobyerno. Di ba? So ang BIR mismo nagsasabi na walang problema ang EBCBN na pag-comply. So wala na tayo pag-usapan dyan kasi sangay pa rin ng gobyerno yan, departamento pa rin ng gobyerno yan, body ng gobyerno yan na nagsasabi na wala. Mabuti sana kung iba yan. Ordinary speaker lang yung mga yan ang in-invite or Manila. Kahit ako, kung sinabi ng BIR may problema, kahit ako, aagis ako mag-aagis ako sa ABS-CBN talaga na ayusin nila. Oo. Pang-5. Lima na ba yun? Pang-5. Ito. Balikan natin, pare ko yung isa nakakalimutan natin. Alam mo naman na hindi tayo citizenship, PDR, ano yung pangatlo? Dole, o yung labor case, BR nga. Yun. Kung pang-5, yun yung sinasabi natin, bias reporting. I-explain na natin yung kayo ng mga pare ko, yung bias reporting. Hindi naman 24/7 na ang EBCBN ay pagay ko nasisensyo o na-observe nyo na meron silang bias reporting. Marami, alam mo naman, katulad ni Karen, nagko-complain doon sa Kongreso, si Congressman. That is normal kasi nasa public eye siya. At doon ang dating ng dingback siya. Maraming nagsasalita regarding dyan, yung mga expert ko, no? Which is, kinorek naman ang EBCBN yan. Di ba? So itong, in short mga pare ko, itong binanggit namin na violation ng EBCBN, tanungin ko kayo, alin ang solid ditong evidence na nangyari sa hearing nila? Ha? Alin ang napatunayan dito mga pare ko? Tanungin nyo sa sarili nyo kung magaling kayo, kung may pag-iisip kayo, alin dito? Alin ang batas na binayolate ng EBCBN? Alin ang na-confirm dito? Ha? Even sa report ng Working Committee ng Kongreso, puro allegation, walang solid evidence, walang clear. Always mayroong shadow of doubt. Mayroong hindi malinaw, hindi clear. Kung tutusin, hindi naman mapapasa sa korte itong mga sinasabi nila Kung nasa right direction ng ito yun naman kahit ordinary citizen tayo, nakaka-intindi tayo ng konti at nakakapanood tayo ng hearing, yung mga previous hearing nila sa mga ibang bills na pinapasa nila. At doon ka magtataka, nung last hearing na nagbutuhan sila mga pare, napanood ko yun. Nagtataka ka, sandali, wala pang 1 oras ang butuhan na nangyari. Wala pang 30 minutes Tapos na Nung sinasabi ng pagbutuhan, kung talagang nagbutuhan yun sila, pagsusulat pa lang ng pangalan, even na tinitext lang yun, at even na kinonfirm sa true yung Zoom o true isusulat mo pa lang, itatransfer mo pa lang sa kasi ikukulit mo lahat yan. Aabot na 1 oras, wala pa nga 30 minutes Tapos na agad, may decision na agad. Samantalang sa tingin ko, observation ko nito mga pare ko, observation ni pare ko, ito, parang gawa na ang botohan at ang binilang na lang nila ay yung mga bumoto na bigyan ng franchise ang EBCBN. Pero yung mga bumoto ng ayaw pagbigyan, tapos na yung botohan na yan. Panoorin nyo lahat. Balikan nyo yung hearing na yon kung gaano kabilis ang botohan na nangyari. Normal talaga nawala. Mga pare ko ako naman kahit may trabaho tayo, dahil nga mahilig tayo mag-browse sa YouTube. Mababrowse mo mga dati o nakikita mo mismo, napapanood mo dahil sa habang
Kaya yung kagandahan nga, dahil dyan nga sa Media Box na yun na yung TV Plus, kahit na nasaan tayo napupunta, nagkakaroon din ng television, di ba? Kahit sa daan, Sasakyan. sasakyan, tama-tama nga, mas madalas nga namin nakikita yan kasi kahit sasakyan kami, na-traffic kami, napapanood namin yung mga hearings, lalo na pagka meron kang gustong malaman doon sa hearings na yun, talagang nakatutok ka doon. So doon pa lang na-experience mo na yung kaibahan ng pag-hearings. Samantalang yung mga hearings na dumaan, talaga namang hinihimay-himay. Bago nila i-report sa yung bago maglabas yung technical group committee na yan, binabasa nila yung findings nila. Tapos kung ano-ano yung mga recommendation nila, di ba? Kasi ang normal talaga, kung may nakita silang problem with the ABS-CBN, ito yung i-recommenda lang nila para kasuhan ng ABS-CBN. Di ba? Ang isang napakasakit isipin, ang napakalaking kumpanya, napakalaking investment na ginawa ang ABS-CBN, hindi nila pinagbigyan. No? Hindi nila binigyan ng second chance. Kasi kung ano bang benefit sana, ito mga pare, ano bang benefit sana kung binigyan nila ng franchise ang ABS-CBN? Ang benepisyo sana, maraming natutuwa. Marami tayong mga kababayan natin na matutuwa dahil ay sila hindi matuloy matanggal yung mga pangarap ng mga anak nila. Ansiyan-siyan ng ibang tao na hindi, kahit wala naman sa ABS-CBN, yung mga anak nila may chance ang sumikat dahil sa kanilang mga programa. Yung mga maitutulong pa ng taga-ABS-CBN, yung mga gawa nila sa taong bayan, yung kanilang pagtulong, yung kanilang buhay pa rin yung kanilang transmission na nakaabot hanggang kung saan-saan, yung information natin. Di ba? At the same time, mga pare ko, matutuwa ka sapagkat kung meron nga tayong nakitang violation doon, pwede mong kasuhan or pwede mong balikan ngayon kaagad ang ABS-CBN na itama nila yung kanilang taxes. Tingnan mo kung sasabihin ng kung nasa right direction ng mga kongreso, kung tama yung kanilang iniisip at wala silang iniisip na personal interest o sino man yung sinusunod nila, hindi naman, alam ko, hindi ito vote of conscience na hindi, wala na ito sa konsensya ng mga talagang partido ang sinusunod Kasi kung sinusundan mo kung ano ba yung effect sa karamihan, ano bang pakipakinabang dito, diba? Ang sinasabi ko kung ino-operate ng ABS-CBN, ang daming matutuwa, hindi na mawawala na ang additional income ng gobyerno, baka lalo pang lumaki sapagkat kung kanila talagang bumusisihin ang BIR na yan at bigyan nila ng pansin kung talagang sa kanilang pagdududa, kanilang talagang halukayin, reviewin ulit ng mga libro, di ba? Di, baka, totoo nga, mas malaki pa ngayon ang marireceive ng gobyerno. Income to taxation. Di ba? Meron din kasi ang dami nagsasalita ng mga ano pare ko, ang mga eksperto regarding dyan. Alam naman natin, mga professor ng UST, professor ng Lasal, mga professor, ito mo yung mga galing na abogado natin na ang tinitingnan, isisarati nga, talaga naman makita mo yung kanyang kagalingan at kahusayan sa pag-uunawa. Doon ka magtataka, yung kinatawan ng labor group, nagbumuto ng no. Parang ikaw ang kinatawan ng mga magagawa. Nilaglag mo yung mga gagawang, sana man lang, ipakitang, taga magagawa ka sino ka ba? Hindi kita kilala, pero I pity on you. Maggagawa ang dapat binigyan mo ng malaking weight, di ba? Hindi pa rin dagdag. Kasi kung pinagpatuloy nyo yung ABS-CBN, maraming matutuwa sa inyo. Sinasabi nga natin, 75% ang gusto. Sabihin nyo naman, niloloko. Hindi totoo yung social weather report na yan. Yung kanilang pag-i-interview. Ang kanilang tawag nito, yung pagkukuha ng mga damdamin ng tao. Sabihin naman natin, hindi ko paniwala yun. Alam ko naman hindi naman lahat ng Pilipinas ng mga tao bubo. Ginagawa nyo kaming bubo sa pag-iisipan nyo na lang wala namang major case ang ABS-CBN. Ngayon, yung sinasabi kong Eric, kung yung sanang
pinagpatuloy, binigyan nila ng franchise ng ABS-CBN. Ang daming benefits ang nakukuha ng gobyerno. Madami, oh. Ngayon, i-reform nyo na. Di ba? Ayusin nyo na kung may pagdududa kayo. Ngayon nga tinanggalin nyo na sa may sinusunod nyo yung kanyang allegation nyo na tama lahat ang allegation nyo. Hindi ba pwede yung mga pare ko i-request natin sa Kongreso na ripasuhin nila lahat ang mga agencies na ito Oo. na mga katulad ng bodies, yung mga regulating bodies ng isang nag-handle ng mga business na ito, Oo. yung mga media companies, yung mga regulating body. Hindi ba natin pwede natin i-request na ripasuhin kasi hindi itong mga congressman, itong 70 congressman, hindi naniniwala doon sa mga in-invite nilang guest speaker. Di ba? Hindi nila kinonsidered. Hindi nila kinonsidered. Hindi ba natin tayong taong bayan, total may karapatan din naman tayo, baka pwede natin i-request na itong mga basic, kung hindi kayo naniniwala doon sa mga guest speaker nyo, ibalasahin nyo na itong mga agency ng gobyerno, yung bodies ng government na nag-handle nitong business na ito. Tulad ng biyaya, tanggalin nyo na o palitan nyo na ng mga tao din. Kasi hindi kayo naniniwala. Sa toll, o hindi kayo naniniwala, palitan nyo na yan. At kasi hindi kayo naniniwala. Lahat ng agencies na involved sa gobyerno, palitan nyo. Hindi kayo naniniwala. Ano pang sense nun? Wala, hindi na 100% hindi na 100% ang kanilang integrity sa tingin nyo. Kasi nga, may doubts kayo na hindi kayo, itong mga agency na ito ay hindi nagsasabi ng totoo. At kayo may doubt kayo mga congressman na lahat itong agencies nito, yung bodies of agencies nito ng government, lahat ay nagkukunay-kunay na sasabihin sa taong bayan, sasabihin sa mga congressman na harap-harapan na itong ABS-CBN walang problema sa atin, walang major case. May case man that is normal, yung usual na case na ng mga negosyante, di ba? Yun ang mga pare ko, hindi ko magits hindi magits may paring kung bakit ganun. Magtatanong ka, bakit ganun? Walang hard evidence, pero yet sinatok mo yung isang napakalaking kumpanya. Wala ba kayong mga puso, yung mga nagdidiwa ngayon? Maantig naman kayo. Please reprint or itigil nyo na yung pagpupost na kayo natutuwa at sinasabihan nyo yung ng mga ipinapakita nyo yung mga congressman na nagsasalita na against sa ABS-CBN kung ano-ano yung violation. Pero and yet, hindi naman napatunayan yun di ba? Walang major. Ibig sabihin, kung dadalhin nyo yan sa court, yung report nyo, hindi yan mananaig Kasi, sa court, alam naman natin, dapat walang cloud of doubts para ka makasuhan. Walang benefits of the doubt, dapat diyan. Di ba? Talagang clear, solid, na may ebidensya ka. Ang nangyari, part ng government ang gumawa ng stand, ang gumawa ng patotoo, ng fact. Sama tayo, kayo mga Pilipino, ano ba, isipin nyo naman. Please, huwag kayong, yung mga agents, huwag na, kung nagdiwang kayo ngayon, tama na, huwag na kayong mag-comment pa. Dahil makakaawa naman, nasaan ang puso nyo? Ang titigas naman ang puso nyo. Saan ba kayo nagmana? Sa tatay nyo. Ang tigas ng puso, wala nang second chance. Hindi mo binibigyan ng chance para ma-reform. Ang laki ng benefits na sana makukuha natin dyan sa gobyerno, sa taong bayan. Uulitin ko, ang benefits na, uulitin na natin. Yung information, yung tulong, yung additional income, yung trabaho. Right now ba, ano ba ang status ng employment rate natin sa bansa? Unemployment para? Sorry. Ang unemployment rate natin sa bansa ngayon, as of today, today, 1.2 million. Nabasa ko lang yun o nakita ko sa YouTube. Ang unemployment rate natin right now, dahil nga din sa pandemic at maraming nagsisaradong kumpanya.
At yung sasabihin natin, yung mga empleyado ng ABS-CBN, huwag mag-alala, mag-move on kasi makakakuha naman ng trabaho. Kailan pa? Ha? Ang dami na nagtatanggal. At saka, Wala na nga mapasok. isipin mo, ang daming mga bagong graduate na naman. Ha? Ang daming bagong graduate na maghahanap ng trabaho, dadagdagan mo. Sa ngayon, 1.2 million ang unemployment rate. Hindi pa tapos hindi pa nare-record yung mga natatanggal ngayon na iba na hindi pa nakarating sa kanilang kaalaman. I-plus mo pa ngayon yung 1,000 na galing sa ABS-CBN. Ay, sasabihin, napakadali magsabi na makakuha naman ng trabaho. Ayaduhan na naman ng gobyerno. Kayo naman. Ano ba ang ayuda ng gobyerno? Tuwang-tuwa kayo. Ngayon nga, ang utang natin, nagkakataon din, 1.2 trillion din. Ha? 1.2 million naman ang walang trabaho, 1.2 trillion ang utang. Ha? Ang saan naman ang pag-isip natin, mga pare ko. Ha? Hindi ba klaro ang ginawa nila na panggigipit, pampahirap, Pahirap din. dagdag pahirap, di ba? Oo. Ano pa, dagdag pahirap naman talaga yun. Pahirap yun. Oo. Yung tinatanggal ng kadang trabaho, ilan yung i-multiply mo yan kasi maraming umaasa dyan. Dami yung mga Oo. Oo. Yung mga pare ko na kung sinasabi natin, wala naman tayong nakikita so far na malaking tawag dito. Malaking violation, major. Ang isa pang balikan nga natin kasi magandang balikan yung BIR. Kasi ang sabi ng BIR, which is ito alam ko lang to dahil nakapagtrabaho rin naman tayo sa malaking kumpanya. Ang sabi ng BIR, kaya mababa yung tax ng ABS-CBN. May mga inabil sila sa gobyerno. Tax incentive. Oo. Tax shield. Ang malaki ang kanilang tax incentive. Mahusay ang ABS-CBN na mahusay. Siguro nag-heard sila ng magaling na regarding yan sa taxation kung paano makakuha ng tax incentive sa gobyerno. Alam mo yung mga professor na yung narinig kong professor kung parang sa UST yata yun na nagtuturo ng taxation, hindi mo pwedeng ihambing ang tax ng ABS-CBN sa tax ng GMA. Magkaiba ng reporting yan. Ha? Kung pwedeng sasabihin natin na mas maraming tax incentive ang nakuha ng ABS-CBN, sasabihin ng thinking Pinoy, iyon, sinasabi natin, kahit ako wala naman tayong prueba dyan, pero professor na ito, pwede nyo namang, kung gusto nyo talaga halukayin yan, kaya nga sabi, halukayin nyo yung BIR report ng ABS-CBN pero sa atin lang yung naririnig natin. At ang nagsabi na ito, yung professor ng UST, na expert ng taxation, maraming way na ma-reduce nyo yung tax ng isang business. Remember, ang ABS-CBN is also a business namumuhunan yan ang laki naging puhunan yan. Tamo, ako kasi na-experience ko rin yung mga tax incentives nasa malaking kumpanya ako. May konting information din ako dyan. Kasi kaya minsan yung ibang mga companies na put up ng mga ganyang what you call this, yung charity. Charity. Yung mga charity works na yan, isa yan sa tax incentive na makukuha mo sa gobyerno. Yung mga charities work na ginagawa sa taong bayan, isa yan. At marami pang paraan para maka-reduce ka ng tax. Kung magaling ang umawak, yung mga accountant nyo, yung magaling umawak dyan. Naniniwala ako dyan kasi galing tayo sa malaking kumpanya. At iba yung sinasabi ng mga congressman na ang ABS-CBN ay madalas nagkaroon ng tax avoidance. Is there any law na bawal ang tax avoidance? Ina-avoid mo yung tax. Maraming gumagawa niyan. Di ba? Pero in a legal way, kasi maraming legal way na ma-avoid mo yun. Iba yung tax evasion. Evasion ba? Tax evasion, oo. Kasi talagang, ang tax evasion ay talagang tinakbuhan mo. At talagang hindi ka nagbabayad ng tama. At ang ano niyan, yung BIR. Ang nagsasabi kasi nakikita nila sa ano. Oh. Ha?
Yun eh, hindi ko ma-imagine talaga mga pare ko eh, kung asan ang thinking natin. Eh, ma-imagine mo talaga napakalaking kumpanya na wala. Diba? Sayang din yun. Sayang yun. Anyway, wala na tayong mga gawa ganyan kasi nandyan yan eh. Ay, isipin na lang natin na ayun nga, talagang ganun eh, sabi nga ni yung speaker ng palasyo eh, tapos na ang boxing pero sana tayo mga mamamayan hindi pa dapat tapos yun. Oo. Kasi malaking implication yan. Ay, ito mga congressman ito, wala namang problema yan kung ito yung kasi maraming pera yun eh. Tayo maghihirap at the end of the day kasi Oo. pag nilakyan ng tax, eh, tayo magsasabi, malilit lang ating income eh. Koleksyonan pa naman. Eh, mga go sa gobyerno na yan, wala namang pakialam yan kasi marami silang magiging source of income nila. Oo. Di ba? Eh, kaya sila hindi masaktan dyan. Ang dami nilang paraan para magkaroon ng source of income. Eh, tayong maliliit lang. Eh, sabi ko nga, tayo i-CBN forever pa rin. At hindi naman lang talaga CBN ang ina natin, kundi kung anong tama. Oo. Sa tingin natin, bilang isang mamamayan, mga pare ko, bilang isang mamamayan, huwag naman kayo magpapadala doon sa nakikinig lang kayo, doon sa side ng nag-aakusa. Tingnan nyo naman yung sumasagot. I-wait nyo naman. At i-wait nyo naman kung anong epekto. Hindi tayo, huwag natin baliwala yun. Baka kayo ang gumising at hindi kami na kami bulag at pipi at bingi. Baka baliktad eh. Baka kayo nang nagulag-bulagan, alam niyo in your heart, eh, mali yung ginawa. Kasi once kinat off mo nga ang isang bagay, eh wala ka ng chance eh. Hindi mo na bibigyan ng pagkakataon na may reform mo yung isang company o kahit tao man lang. Ha? Kung pinatay mo na yung isang tao, ano pang wala nang pagbabago, wala nang chance. Ganun din yun. Patay na eh. Oo, patayin na eh. Sana naman, magising kayo. Kayo ang dapat magising. Hindi kami nakikipaglaban sa nakikipag-simpatya sa taga-ABS-CBN. Ito lang yung mga pare ko yung parting words ko, eh, talaga namang wala natin magawa dyan. Kung mag-antay na lang tayo ng next election. Pareho ko naman, may mga magagaling na congressman pa na baka ma-elect natin. Huwag naman itong mga congressman ng mga duwag. Masabi kong duwag sapagkat tinakbuhan mo yung responsibility nyo, tinakbuhan nyo. Ha? Kasi kung hindi kayo duwag, dapat sumabay kayo sa takbuhan. Ha? Sumabay kayo sa takbuhan, ibig sabihin, tinitingnan mo yung tumatakbo din. Kung walang ginagawang kalukuhan at walang hindi tuso, hindi ba nandadaya? Hindi nandadaya. Tumakbo kayo ng pareho, natitingnan mo itong tumatakbo sa kabila mo, hindi nandadaya. Yung problema. Hinayaan ayaw mo nang tumakbo eh. Kasi ayaw mo nang patakbuhin yung pinatay mo, di ba? Wala na eh. Wala ka nang i-monitor eh. Sa umato eh, in short, ayaw mo magtrabaho. Di ba? Oo. Ayaw mo magtrabaho kasi ayaw mo na mag-monitor, kaya nga tayo may mga sangay dyan sa gobyerno para mag-monitor sa mga magdinegosyo. Di ba? Oo. Eh kung walang magdinegosyo, di dapat huwag na natin maglagay dyan sa mga BIR na yan, na tao. Oo. Ha? Ang Ano ba trabaho ng mga yan kung gano'n? Okay. Di ba? Ewan ko ba kung bakit gano'n. Ito nga, ang sabi natin, kasi oligarch daw, kayo naman mga pare ko. Sige nga, tanong ko sa inyo, ano kaya magiging epekto ng Pilipinas kung lahat ng sinasabi natin oligarch na yan, may yaman, at umalis sa Pilipinas, mag-pull out ang business nila dito. Tingin nyo ba? Wala itong epekto sa inyo, sa atin, sa lahat, sa kabuuan. Oo. Lahat ng mayayaman. Kung gusto nyo, wala tayong magawa sa mga oligarch yan. Kaya yun, pero yan, ririndahan natin, imomonitor natin. Kaya tayo mayroong batas eh. Pero this time, anong batas na mabayulit ng ABS-CBN? Anong solid na rules? Paki-comment nga kami kung ano yung rules na, yung specific rule na binayulit ng ABS-CBN. Di ba? Ano mga specific? Ano, mag-comment kayo mga pare ko kung ano yung mga specific rules na
clear na violation ng ABS-CBN. Huwag na yung mga minor kasi normal yan eh. Minor yan, normal yan sa isang malaking kumpanya na may mga case na wala namang perfect eh. Wala namang isang kumpanya na talaga namang sasabihin mo santo. Oo. Di ba? Meron ba? Da. Meron ba isang kumpanya na santo? Inasabi sana ni Porton, pinagbigyan na lang at inayos kung ano yung mga problema. May sumagot agad, bakit daw pagbibigyan? Dapat daw ano klaseng pag-iisip yun na hindi mo pinagbigyan? Logic mo lang. Ibalikan na natin yung sa labor. Naawa kayo yun sa 300 empleyado ng EBC na tinanggal. Di ba sabi nga natin, pwede pang ma-reinstate yan. Kasi hinilang yun ang 1,000, tinanggal yun na talaga eh. Talaga na talaga. Wala na. Wala nang chance. Kahit na yung 300,000 at 300 na makabalik sana, Wala na wala na pag-asa yun. Tinanggal yun na eh. Ganda na eh. Tinanggal yun ng tuluyan po. Mag-isip naman kayo. Kaya rin naman eh. Pero nag-isip eh. Mag-isip eh. Okay, so much for that mga pare ko eh. Wala pa na tayong magawa sa ilo. Kami lang yung naglabas lang kami ng sarili naming emosyon at hinaing yung aming kuro-kuro, yung aming opinion na mahirap kasi isulat lang sa o i-post lang sa Facebook. Eh mas maganda ito kwentuhan kasi mas marami kang nasasabi kaysa yung isusulat mo, di ba? Kayo naman pwede naman kayong mag-comment sa amin. Mas maganda may comment para meron tayong mag-exchange idea tayo, di ba? Yun naman mag-start talaga ang kaalaman ng tao eh. Iba tingin yung mali ka sige mag-comment kayo, tingnan natin. Lahat naman tayo meron kanya-kanyang opinion. Pero tingnan natin yung bigger picture. Yung kabuuan, hindi yung ngayon ninyo lang isipin. Nasaan yung pag-iisip mo yung ngayon? Ano ba iniisip mo? Nanalo kayo ngayon, pero ano epekto? May pagbabago ba ngayon sa mga taong sinasabi nyo? Kayo ba ngayon nabigyan ng gobyerno? Oo. Baka nagmura na kayo. Alam nyo naman ang ayuda ng gobyerno. 2 kilong bigas lang sa 1 linggo. Nagkawala nga ng ibang tao. Yung iba nga kinukulong na sa kahirapan dahil hindi mabigyan ng, lalo na yung mga na-stranded. Yung mga na-stranded. Nakita nyo naman, wala ang ayuda sa gobyerno at hindi binigyan ng mga kung saan sila doon kasi nga hindi naman sila taga dyan. Di ba? Grabe. May stranded kasi ibang bayan. Sabihin ng munisipyo, hindi ka bigyan ng tulong. Ayuda kasi hindi ka taga rito. Ganun ba yun? Di ba? Ganun eh. Mag-iisip Mabibigyan ka lang ng ayuda, yung pakain-kain lang, bibigyan ka ng pero samantalang yung naiwan mong pamilya doon sa, baka hindi rin nabigyan ng ayuda yun kasi wala kayo doon. Wala doon. Oo. Yun ang hirap napakayabang natin magtanggal ng isang kumpanya na nag-akit ng milyon-milyon sa isang taon. Ngayon, ano nang i-akit mayroon pa, pero ang malaki naman kasing, kayo naman, ang pinakamalaki namang inaakit sa mga business yung income tax, yung income nila. Oo. Kasi nandyan na rin naman, yun namang, at saka yung, of course, yung employees tax, di ba? Kung nawala na yung libo-libo na yan, di wala na rin yung employees tax na yan. Magkano yan? Wala na yan. Ang kailangan pa rin naman talaga yung property tax. Siyempre, hindi na nawala yun. Hindi naman nawawala yung property tax na yan. Business tax nila kung magpapatuloy pa. Pero ibig sabihin, ang pinakamalaki inaakit talaga is yung income tax. Yung income ng bawat negosyante. Para sa atin, di ba? So, ang ano nga, tawag ito, dapat nga lahat tayo kumaga sa sana makiisa tayo doon sa panawagan ngayon kasi may panawagan ngayon na magkaroon ng People's Initiative. Sana kung kami okay kami doon sa People's Initiative, sasali kami dyan mga pare ko para lang maipaabot natin yung pagkakadismaya natin sa desisyon na ginawa ng mga 70 congressman na yun, yung mga duwag na congressman na bumuto na dininay yung ng franchise ng ABS-CBN. Okay, so much for that. Thank you mga parkoy sa panonood ditong aming komentaryo with Paring Cole at ni Paring Leno. Okay. Salamat mga paring ko. Thank you. God bless. Doon sa mga taga ABS-CBN na supporter.
ah, ah, move on muna tayo ngayon. Wag na masyadong malungkot kasi talagang ganyan. Kahit na mag-iiyak tayo, magtitiwas, pabalintong-balintong tayo ng iyak, wala tayong magawa ngayon. Talagang wala. Dahil nadesisyonan. Magdasal lang tayo na sana makabalik kayo sa area. At huwag kayo mag-alala, yung dasal namin sa inyo pa rin, mga taga-ABS-CBN, yung mga nawala ng trabaho. Ang puso namin nakikisa sa inyo. Sana nga yung mga matatanggal ngayon makakit agad kayo ng trabaho at mamigyan naman kayo sana ng ayuda ng gobyerno na sinasabi ng gobyerno sa atin. Pero alam ko babayaran nyo na naman yan kasi utang na naman yan, nawala ka kayong trabaho pero mangungutang na naman kayo. Ayun ko, hindi ko maintindihan. Thank you. Ayun, God bless. God be with you. Tuloy mga pare ko, tuloy lang ang ating laban. Kung nasa Manila kami sana makikiisa kami sa noise barrage na ginagawa nyo dyan sa ABS-CBN sa may Madaling Nasa ba yun? Oo, Madaling Nasa. Kaso nasa Cebu kami mga pare ko ito mahirapan nga kami lumabas dito sa Cebu. Naka-home quarantine tayo. Kaya ito pa hanggat siguro yung mga pro ABS-CBN kahit paano mapanood nito kaming vlog na ginawa. Pwede naman kayo mag-comments at dagdagan nyo yung kailaman kung bakit nga hindi tayo sang-ayon doon sa ginawa ng mga congressman na patayin ang ABS-CBN. Okay, thank you. Medyo mahaba. Kailangan talagang ganyan, mahaba maganda usapan Kaya Sige.